Welcome sa Burst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, una nating pag-usapan itong tungkol po sa nangyari po kahapon dyan sa Dear Eat Bulaga, no? So napansin ko lang, merong pagbabagong ginawa ang TVJ Production sa Dear Eat Bulaga. So kung inyong mapapansin, yung mga itinatampok po doon na kwento ng buhay ng napipili po nila para tuparin yung mga kahilingan ng mga letter sender. Nilagyan po nila ng extra effort. Sinadula po nila yung kwento ng buhay sa likod ng taong inilalapit po sa Itbulaga, na kung saan mas nagpaganda po ng segment nila. Kasi mas naunawaan natin yung takbo ng kwento nila eh. At in fairness naman po sa TVJ Production, magaling, mahusay. Sa ginawa po nilang extra effort na yon, malaking tulong ito sa ratings nila. Kumpara nung una, 'di ba, na parang sinasabi lang yung kwento, ngayon sinasadula na po nila. So good job doon ang Itbulaga. And yung kahapon po na 50 years anniversary, tinupad po nila yon. Hindi lang yun isang simpleng hiling, kundi napakagarbo po nun para sa isang simpleng mamamayan na katulad po ng ating letter sender. Samantalang pag-usapan naman natin itong post ng Solid TVJ Defender and Legit Dabarkads Fighter Authority. Sabi po dito, ito ang talk. Ngayon, alam na ang tunay na dahilan kung bakit nyo binabash ang That's My Boyfriend ng Itbulaga dahil puro pagmamahalan ang konsepto ng segment. Hindi dahil sinasabi niyong kopya daw ito sa segment nyong especially for you ng Showtime. Dahil ayaw niyong makapanood ng kung ano ang tama at kaaya-aya sa paningin ng Diyos at ng pamilya nyo. Ang gusto lang naman ng Itbulaga is patuloy ang pagmamahalan, at ang gusto naman ng Showtime is may relasyong nasisira, may trust issue lagi. Yung mga utuutong Gen Z at Millennials ay kinagat naman. Ayaw ng segment na puro pagmamahal. Ang gusto ay hatered, gusto kabiguan, gusto may buhay na nasisira. So, pagkaganyan po kasi yung mga issue, mga hiwalayan, mga agawan, medyo kinakagat talaga yon ng mga millennial ngayon. Kasi nakaka-relate sila, or maybe pinagdaanan po nila yung sitwasyon na yon. Yun nga lang, parang naipapamulat natin sa publiko na normal yung magloko, normal yung mangagaw. Tsaka Itbulaga po yung nauna dito, sa Especially For You. Taong 90s, meron na po sila niyang Especially For You nin, pero iba yung title. Pero ganyan na ganyan po ang setup. So may mga searchy din, and then yung tatlong parang box doon na kung saan makikita doon yung mga searchy, ganyan din po ang style ng Itbulaga noon. Kaya nagtataka lang ako bakit itong ilang mga kapamilya binabash ang Itbulaga na ng gaya daw sa Especially For You doon sa That's My Boyfriend. Samantalang Itbulaga po ang nauna doon eh. Pero tayo pa yung pinalalabas na ng gaya daw sa SMEO. Samantalang pag-usapan naman natin itong post ni Consi Cap Kin Cruz, na kung saan ito po ay isa sa mga lugar na sugod ng ating mga Dabarkads. Sabi nga po ni Consi Cap, hanggat ako ang kapitan, malaya po ang TVJ. Sugod bahay makakapagdaos dito sa Manggahan. Sana magkaroon din sa proper at napiko ng schedule. Salamat po Wally Jose at Paulo. See you soon, bossing. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol sa isang noontime show na kung saan ay todo makaawa po sa isang executive ng kanilang network. So, sino po ang tinutukoy natin dito? Walang iba kundi po ang Showtime. Kahapon po kasi may isang segment doon, or may isang eksena doon sa kanilang segment na napasorry itong si Vice Ganda kay
Attorney Annette Gozon. So, bakit po? So, kahapon po kasi, no, ang kanilang guest ay si Rita Daniela. So, instead na 24 oras yung sabihin nitong si Vice Ganda, ang sinabi niya, TV Patrol, which is kalaban ng 24 oras. So ngayon, since sinabi niya po yun, todo kabig siya ngayon na maganda rin ang 24 oras. Sabay, sorry po, Ma'am Annette. So nakadalawang sorry po siya ha, itong si Vice Ganda. Tapos sinabi rin ni Jong na baka daw burahin din yung kontrata natin. So, ganyan po sila katakot makansela sa GMA Network. Once na may nalabag kasi sila dyan, yan po kasi yung usapan nila bawal magbanggit ng mga programa na kalaban po nila dyan sa It's Showtime. Kaya kung inyo mapapansin din, hindi sila nakakapag-promote dyan sa It's Showtime ng mga prime time ng ABS-CBN. Doon sila lagi sa Itbulaga nagpo-promote. At ang nakakatawa pa dito yung ilang kapamilya binabash ang Itbulaga. Pero yung kanilang mga sinusuportahang programa sa Itbulaga naman nagpo-promote. Ang kakapalang, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa isang vlogger, sikat na vlogger to na kung saan hindi din sang-ayon kay Vice Ganda. So ano po ang sinabi niya? So nirepost po ni Madam Ellie itong post or yung open letter po nila Cruiser P Relativo. Sabi po ni Madam Ellie doon, I think she went overboard with her statements and how she delivered it. It could be been better said without sounding so arrogant just because she is right, as she presume she is. If there were really psychologists around who talk to those involved, why didn't they suggest to simply put the issue to rest? Knowing the girl already released a statement through a video upload on her social according claiming she felt okay during the Especially For You episode where the guy jumped to kiss her on the cheeks. I guess this matter should be been simply put to rest. Why is there a need to contradict the participant and make her look like she's a liar in national TV by none other than the phenomenal kabogable box office queen? Why? Para saan pa? Eto pa po yung isang statement ni Madam Ellie. Mahirap bang sabihin ganito? We apologize for our reactions which led to our participant being bashed. Our reactions simply stem out from what we witnessed. We assume the girl felt uncomfortable. We have no intention or whatsoever to pass judgment or encourage our viewers to pass judgment on what looked like a spur of the moment reflex by the guy. Having said that, we would like to remind everybody that a kiss needs consent. No person should ever just randomly kiss someone. Cheche Boreche, magaling naman siya sa mga ganito, diba? Anyhow, this is what happened when you let your pride talk. I rest my case. Super agree ako sa sinabi ni Madam Ellie dito. No, salip nga naman na i-rest natin yung issue. Bakit kailangan pa pong pahabain? Bakit pang kailangang i-contradict yung sinabing statement nitong si Christine? 'Di ba? At isa pa, mahirap bang mag-apologize sa national TV? Mahirap ba yung gawin? So, ganyan po siguro pag masyado nang ma-pride, no? Parang natatapakan yung ego nila, parang ayaw nilang magmukhang masama sa publiko, kahit mali naman talaga sila, 'di ba? So, I'm sure may mga magsasabi na naman dyan na ilang supporters ng It's Showtime ay nabayaran na naman si Madam Ellie, katulad po nitong mga kumokontradict din kay Vice Ganda sa maling ginawa niya po, no, sa national TV. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay.